Tara at samahan niyo ako sa isang paraisong matatagpuan sa Western Samar. Ang pupuntahan namin ngayon ay ang Sitio Siga, kung saan kami unang nagkabahay. Para nga makarating sa Siga, kailangan mo sumakay ng bangkang dimotor. Ito nga ang pangunahing transportasyon dito para makalabas-pasok sa Siga. May mga nakasabay pa kami na estudyante na pauwi na rin sa Siga. Ito ang araw-araw nilang ginagawa para makapasok malayong malayo sa buhay estudyante sa Manila, na kahit ang lapit ng school may hindi pa rin nakakapasok na bata. Isipin mo na lang na ginabi ka dito sa ilog nang walang kahit anong ilaw kundi yung cellphone mo lang. Pero kung di ka matatakutin, isa sa mga safe na lugar dito sa amin at ang friendly ng mga tao. Mayaman sa bakawan yung lugar namin, kaya madaming isda at iba't ibang seafood na pwede mong matikman sa murang halaga. May mga kubo silang ginawa sa gilid ng palaisdaan para may pahingahan sila habang nagbabantay at nagpapakain ng mga isda. At ito na, bumungad na nga sa amin yung harap ng Sitio Siga. Dito pa lang sa malayo, napansin ko na yung malaking pagbabago simula nung umalis ako dito 27 years ago. Excited na nga kami bumaba at ipagmalaki sa inyo yung playground namin ng mga bata pa kami, ang buong Siga. Ang Sitio Siga ay nasasakupan ng Barangay Aslum, na ang municipality ay Santa Rita in the province of Samar. Simula nga dito sa Sitio Siga, halos 1 oras na lang ang biyahe para makarating sa San Juanico Bridge, ang kilalang tulay na nagdudugtong sa Samar at Leyte. Isa nga rin sa papasyalan natin yan mamaya, ang San Juanico Bridge. Kaya samahan nyo ako hanggang dulo ng video natin. Oh, galing naman! Galing ah! May bunga na! Uy, bumalaglag ka! Ano, ito yung maasim, di ba? Ha? Anong tawag? Anong ngaran nito? Balimbing. Ayun, balimbing. Eh? Balimbing. Kaya bubulat puno. Malaki. Grabe mamunga mga tanim dito. Halatang maganda yung lupa. Ito mo yung sili dito. Yung mga tanim na sili. Yung mga tanim na sili. Nagkakalaglagan na lang yung ibang hinog. Tapos ito naman, ang dami ng bulaklak. So magiging sili din siya. Ito. Tapos yung ang dami namumula. Samantalang sa Manila ang mahal-mahal. Yan oh. Yan, dito normal lang na tumutubo yan. Ayan no. Ang daming bunga ng papaya. At yung mga halaman namumulaklak talaga sa ganda. Tapos dito may konting kubo.
Mamumunting kubo na yan. Yan o. Tignan natin ha. Dito. May kubo dito. Wow. Oh, may kubo dito na nag-trespassing pa ako. Dito nga namin naranasan yung simpleng pamumuhay. Wala man internet dati. Di kami naboboring. Kinukulang pa nga yung time namin sa paglalaro. Dahil ang mga bata dati, mandatory na dapat tulog kami sa tanghali pag walang pasok. At pagkagising namin sa hapon, yun na yung free time namin para maglaro. Wala man kaming mag-aarang gadget dati. May maliit naman kaming paraiso sa siga na maipagmamalaki namin. Naalala ko pa dati kami yung unang nagkaroon ng TV dito sa siga. Black and white pa dati. Tapos pag may magandang movie, halos lahat ng taga-siga pumupunta sa bahay namin. Tapos tuwing 6 PM, wala nang bata sa labas dahil oras na ng prayer kasama ang mga magulang. Ganyan kami kadisiplinado dito. Sige, una. Bato. Tara, tikutin pa natin ang siga. At i-share ko pa sa inyo yung mga naalala ko kung ano pang meron dito. Mag-umpisa nga muna tayo dito sa simbahan. Dito nagsasacrifice yung mga taong gusto pagsisihan, yung mga kasalanan nila sa pamamagitan ng pagdadasal ng naglalakad paluhod papuntang simbahan. Matagal nang gawain ito dito. At kahit yung mga bumibisita sa lugar namin, ginagawa din nila ito. Ang paglalakad ng nakaluhod habang nagdadasal. Bago nga pumasok sa gate, kailangan niya hubarin ng sapatos o tsinelas. Kaya kahit magpaa ka sa loob, okay lang. At pagpasok nga sa gate, ito yung makikita mo. At nagpaalam na rin kami kay tatay bago kami pumasok sa loob na magvi-video kami bilang respeto na rin. At dapat naman talaga ituring natin sagrado yung tinuturing nating bahay ng may likha sa atin, kaya wag natin dumihan. Pag mahal na araw, dito sa hagdan paakyat ng bundok nag-uumpisa maglakad. Yung mga tao habang sinusundan, yung nagpapasan ng cross. Isang panata na kahit sa Manila, ginagawa rin ito. Pero grabe dito sa siga, dahil kung makikita nyo, yung daanan ay napakatarik habang pasan yung cross. Bale may 4 nga na bundok na paikot na dadaanan bago makabalik sa simbahan. Nandito nga tayo sa number 1 na bundok. Dito nga yan sa simbahan. Sa mga taga-siga na mas matagal nang tumira sa akin dito, paki-comment na lang kung may mali akong nasabi para makorek natin. Lahat ng sinasabi ko ngayon ay base lang sa experience ko nung nandito pa kami nakatira sa siga. Dahil wala naman internet kung anong meron dito sa siga. Kaya hindi mo rin malalaman yung ibang detalye kung hindi ka talaga nakatira dito. Papunta na nga ako sa number 2 na bundok. Kung mapapansin nyo nga yung gilid ng dinadaanan ko ay puro halaman na parang naglalakad ka papuntang langit dahil napakaganda nga dito. Pag personal mo makita yung nakikita at na-experience ko, andito na nga tayo sa number 2 na bundok. Stepping
into the light, no more darkness inside. Chase away your fears, make them take a flight. Gotta keep on moving, can't afford to lose. Break those chains, you got nothing left to prove. Rise up, no time for standing still. We're warriors, we got the power to heal. Bababa na nga tayo para puntahan yung number 3 na bundok. Tara. Kung mapapansin nyo, may nakaharang na paikot na bundok nga dito sa Siga. Kaya kahit may malakas na bagyo, di masyadong ramdam ng mga tao dito. Yung huling attend ko ng mahal na araw dito, ay grabe, puno ng tao yung buong simbahan. Hanggang sa labas, may nakaupo, may nakatayo. Sobrang dami nakasunod sa nagpapasan ng cross. Nasa sobrang dami nga, yung nagpapasan ng cross, nasa pang number 3 na bundok na. At yung dulo naman, paakyat pa lang sa number 1 na bundok sa simbahan. Ganun kahaba. Yan, at nandito na nga tayo sa number 3 na bundok. Grabe. Magkakalapit lang pero parang ang layo na napuntahan ko dahil hindi naman patag talaga yung mga dinadaanan ko. Akyat baba, akyat baba. Nag-opening ka dito sa kuya? Oo. Pero hindi masyado nakakahingal dahil nga sariwa yung hangin dito. Kanya niya? Untuk kan ni jacket ng kantito drone. Yung? Drone, di mo pa pinapadaan dito. Yun yung bangka ba sa akin natin? Ganyan sana. Walang atop. Yung maganda kasi paglalandikan mo ng kamay. Hindi yung may... Hindi, tsaka para kita sana tayo habang lumalayo. Bakit pag may atop? Ang hirap pa din. Sa wakas, yung last, ito na yung pang number 4 na bundok. Dito yung favorite place kong tambayan dahil ang ganda ng view. At pagbaba nga dito sa dulo ng bundok, yun na yung dinaanan natin kanina, papuntang simbahan. At yan yung 4 na bundok na pwede nyong ikutin pag nandito kayo. At lahat may iba't ibang view at iba't ibang experience. Summer so sweet, drifting away in an underwater tree, majestic and calm, floating through the night. Silent symphony, a gentle heart taking flight. Gagaling lumangoy yan. Aram ka lumangoy? Aram ka lumangoy? Yan yung natutuloy. Yung magpaplano ka mag-isa, ano mo, kailangan ng maraming baon. Kaya nang maligo. At kinabukasan niya, naisipan namin mag-swimming. Na halos kalahati ng tao sa Siga ay sumama. Kaya ang saya. Hello guys! Ito ang ginagawa ni Tito pag nandito siya sa summer sa probinsya. Wow! Babalas na yata Rika. Adto na! Nagkalupan! Bye-bye!
papunta. Madaming resort at magagandang beach dito sa Samar. Hindi lang talaga kaya ng time namin ngayon. Hayaan nyo sa susunod na balik ko, yung magagandang beach naman dito sa Samar ang papasyalan natin. Tulad ng Marabot Samar, Kaluwayan Palm, Juvis Resort, Suhuton Cave and Natural Bridge Park. At madami pang beach na hindi ko nababanggitin lahat. Baga po, taga-arugit sa gas. Kita to yung tumatay doon ah. Ano yung isla na yun? Yan yung maliit. Balamarte, yun yung Balamarte. Ayan. Ayan yung kampusan ko yun. Paliguan ba yan? Hindi, yung isa. Libingan niya yung isa yung bag. Dito, dyan. Ito, libingan na? Ito yung paliguan, ito yung libingan? Sa isla. Rise up, no time for standing still. We're warriors, we got the power to heal. Unleash the fire burning in your soul. Together we can conquer any goal. Rise up, reach for the sky. Spread your wings and learn to fly. No matter what, no matter
Malakas ka pa rin naman. Simple lang kami. Rise up, no time for standing still. We're warriors, we got the power to heal. Unleash the fire burning in your soul. Together we can conquer any. Maraming salamat nga sa naging part ng vacation ko. Ate May Ramos, Mary Mahusay, Joanne at sa mga Tuston at De Los Santos. At syempre, dahil nandito na rin ako sa Samar, dadaanan na rin namin ang San Juanico Bridge na kilalang pinakamahabang tulay sa Pilipinas na pinagdudugtong ang mga pulo ng Leyte at Samar na may kabuuang haba na 2,200 metro. Napakahaba nga kung lalakarin, pero nagawa na namin to dati. Ang lakarin ng dulo-dulo dito sa San Juanico. Rise up from the ashes, don't you dare look back. In this world of shadows, you'll find the light you lack. With every step you're taking, you're closer to your dreams. Break free from the chains. Let your spirit burst at the seams. Feel the rhythm in your heartbeat, let it guide you through. On this path of uncertainty, there's so much you can do. Listen to the whispers of the wind, they carry your name. Believe in yourself, darling, you'll never be the same. Reaching for the stars, conquer the skies. Together we'll rise, let our spirits fly. With every note we sing, every word we say, we'll light up the world in our own special way. Maraming salamat nga pala guys sa panonood. Ganun na rin kay Tatay Chief Minister Vicente Boyamor, kay Mamayayang, kay Inahan, at sa magandang panahon at ligtas na vacation ko.